So, yun. Hello everyone. My name is Gracie and King Oriquinta. And ako po ay isang first year Bachelor of Science in Computer Science. So, ngayon, ang topic na napili ko muna ay data types. Ituturo ko sa inyo muna yung mga madadali para hindi mo na kayo mahirapan. So, mag-start tayo sa strings. So, lagay natin strings. Itong strings naman, ang example niya ay ito. Or, ito yung strings, kumbaga. Ayan. Yan. May dalawang klase yan. It's either yung dalawang yan or isang ganito lang. Yan. Either yan, ito, or ito lang. So, ang purpose nito is para mabasa siyempre, para mabasa yung code. At may dalawang klase na pwede kang ilagay. Either letters or kaya naman numbers. Yan yung pwede mong ilagay, which is mamaya malalaman niya, bibigyan ko example. And then ang next naman is integer. So ito, integers or integer. So ito naman ay whole number, wala siyang point, kumbaga naka-specific na siya. Example like 100, 75, 50, yan yung integers. So and then ito namang sunod ay kabaligtaran ng integers or integer, which is float. So ano ba yung float? Yung float ay may point naman. Kung ang integer ay walang float, ito namang float ay kung ang integer is walang point, ang float naman meron. So for example 7.5, 100.9, ganyan siya, or kaya naman 50.9. So ganyan siya. Yan yung float. So bibigyan ko example sa inyo, which iisa-isayin natin siya lahat para maintindihan yung todo or maintindihan yung sobra. So ang string, ito siya. Lagay muna tayong print. Okay. Ang purpose ng print is syempre parang katulad lang din sa ng string, which is nakaganto, para mabasa siya. Pero ang kinaibahan, para mabasa lahat. Kung ano yung, para mabasa tong nilagay mo sa loob, kailangan mo ng ganito. Kasi kung walang ganito, mag-e-error yung code mo. So, lagay mo na tayo parenthesis. Always kang maglalagay ng parenthesis kasi kailangan siya. And then, ganyan natin. For example, lagay mo na tayo ng ito, dalawa. Itong dalawang to. Lagay natin, for example, pangalan ko. So, Christ Ian. Tapos lagay natin ulit yan. Tapos ganyan. And then pag niran natin siya, siyempre lalabas yung pangalan ko kasi tama yung nilagay natin. For example naman, ito naman, ilagay ko naman yung isa. Ayan. Tapos i-run ulit natin, gagana pa rin siya kasi pares lang siya. So wala namang pinagkaiba dun. Then tulad nga sabi ko, pwede natin ilagay numbers. So like literal numbers. For example, ilagay mo numbers. 100. Ayan. Lalabas yan. Yan. O kaya 75. Kahit anong gusto mo. Or yun, kahit ano. Then, ngayon naman, proceed naman tayo sa integers, which is whole number. Yung whole number naman, for example, ito. 100 plus 200. Then, pag niran mo siya, yan, lalabas yung ano niya, yung sagot, which is yun, inequal niya lang. So yan, lahat. Then yun yung whole number. And then para kumbaga kung may sarili ka ng calculator sa phone mo, ito yung calculator mo pero using code. So yan, yung float naman din, ito naman tayo sa float, kabaligtaran naman to ng integers, which is my point. So sabihin natin 7.5 plus 5.7. Ang lalabas ay 13.2. Yun. So para ka lang din nag-calculator pero using codes. So yan. Sana may natutunan kayo and yun. Salamat.